Okay, magandang araw sa inyo. Mag-unbox ako ng aking bagong bumili ako ng additional na 8 units na parlet. So, coming from Big Dipper. Ayan. So, nabuksan ko na tong isa. So, umorder ako ng 8. Yung ginawa ni seller is 5 sa isang packing, tapos 3 sa isang packing. So, parang nakaganyan siya, guys. Ayan. Nakaganyan siya. So, ang inisip ko kung bakit niya ginawa, kung bakit hindi na lang niya ginawa na 4-4 is para hindi siya mapatungan during sa transport, no? Kasi kung naka 4-4 siya, so parang naka-cube siya na very easy na siya yung ilagay muna sa ilalim and then patong ng lahat ng mga items. So, para hindi siya maipit, so ganito ang ginawa. Naka-umbok yung kanyang packing. Ayan, para hindi siya mapunta sa pinaka-ilalim ng cargo. Ayan. So, kaya 5 and then 3. Ayan. Ano to, guys? Big Dipper na LP001H Plus. Ayan. So, tingnan natin muna tong isa. So, hindi ko na yan ipapakita sa iyo pag-unbox ng lahat. So, tingnan lang natin. Okay, sa una, ayan, ito na-assemble ko na rin ito. Trinay ko na rin ito sa office pagdating eh. Ayan. Wait. So, yung ganitong model is, ayan, meron siya ng built-in na kable. Ang disadvantage lang kasi nito, guys, pag nasira yung kable, kasi lagi siyang nandyan, ipit sa lalagyan. So, prone sa maipit talaga yung mga kable. Ayan. Pero, ang kagandahan is nandyan na siya lagi. So, madali na lang yung pag-setup. Pero, yun nga, pag dun sa lalagyan, medyo hassle din pag meron mga kable. Mas maganda yung ganito lang sana kanipis. Pero anyway, sabi ko nga, yung nauna kong 8 is mga ganito na rin. So, sabi ko, order ulit ako pero the same model na lang para pag may nasiraan dyan, it's either, kasi ang nito, module is display controller, power supply, and then itong pinakang LED niya. So pag may nasira, pwedeng swap lang kasi magkakaparas silang model. Ayan. Hindi tayo mahihirapan. Unlike kung magkakaibang model yan, so paano yung pag-swap natin ng mga parts. So, meron kasama itong manual. So, itong manual, dati sabi ko, hindi naman natin ito binabasa, hindi natin ganun. Pero, kailangan nating itago ito. Kasi pag gagawa tayo ng personality sa mga lighting controllers natin, so ito yung susundan natin. Nandito yung list ng kanilang DMX control, yung mga codes, ayan, nandyan. So, tabi lang muna natin yan. Huwag nating itatapon, kakailanganin natin in the future. So, ito na yung, ito na yung bagong, hindi naman sinabi na, upgraded version, pero ibang-iba siya doon sa dati ko nang nabili. So, yung una kasing nabili ko dito is, tawag dito, 3 years ago. So, iba yung itsura niya. Papakita ko sa inyo yung kanyang yung kanyang comparison. Ayan, meron siya ditong LP001H Plus. Yan. Iba na, guys, yung itsura niya. Iba na. Wait lang. So, try lang natin to, i-test natin. Ayan. Ayan. So, kung makikita ninyo dito, so the usual lang naman. So, para dun sa mga nag-i-scout, nagpaplanong bumili ng mga parlets nila. Ayan. So, ang una dito nakalagay is yung kanyang red. R. And then menu, green, blue, white. Yung U na yan, white yan. And then, yan na yung may mga effects niya. Nandun din sa manual kung ano yung FH99 na yan.
Yung CL15, CC95. Ayan. Ayan. Ito yung D001 pag mag-programming ka na ng maraming pilot and then i-connect mo na sa DMX controller. Ayan. Ngayon, ito yung una kong nabili. Wait lang. Ito yung unang model. 3 years ago. Ito yung pinakauna kong 8 sets. 8 pieces. Ayan, tingnan ninyo yung difference. Ayan. Dito sa likod, halos the same lang naman. Wala siyang pinagkaiba. Ayan. The same lang. And then yung model dito, ito yung luma. Ayan, LP001H Plus din. So the same ang model and branded. Yung branded model is the same. Pero yung itsura niya sa casing magkaiba. Ayan. So ito, yung ventilation niya dito, nasa gilid lang parehas. Ayan. Pero ito, 4. Ayan na. 4 na siya na ventilation. And then ibang-iba na talaga yung itsura. Sa itsura lang naman. Pero yung loob niya, the same yan syempre kasi same branded models. Ayan. Model. Ayan. Meron siyang ayan o, Big Dipper, naka-branding dito na nakalubog. Yung print dito wala. Si sticker lang ang nandyan. Ayan. So, ito muna, yung unang set ko, medyo magkwentuhan ko muna kayo ng kaunti. Kasi ito, parang nakuha ko to nung tinest ko siya. Hindi ko alam, kasi first time ko lang nito na magkaroon ng parallel. Hindi ko alam na ng ganitong model, no? Hindi ko alam na yung naka-prompt sa akin dyan is naka-factory settings pala siya. Akala ko, yun na yung user settings. Kaya ginalaw ko siya ng ginalaw. Ang nangyari, nasira ko to. Nung pagkadating lang, delivery testing ko lang, nasira ko talaga siya. So, nagalaw ko yung kanyang factory settings. Ayan. Kung titingnan niyo guys, sa unang under pa lang niya, ayan yung nangyari sa kanya. Supposedly, pag naka-A07 o naka-A siya or D, asan yung D? Ayan. Ay, hindi. DE. Ayan. Naka-D and then naka-A, wala siyang ilaw muna, pero siya meron. Nakailaw ka agad yung red. Pero kung isi-set natin yung red niya, wala siya. Ayan nyo. Yung green, isi-zero ko yung green, and then yung blue, zero ko din, and then yung white, zero. Ganyan lang yung ilaw ng red. So, hindi ko pa alam kung ano yung problema nito. Pero nagagamit siya guys, nagagamit siya. Yun nga lang, wala siyang red. So, ang duda ko, baka sa power supply. So, in-orderan ko na rin siya ng part. So, gawan ko din ng video kung paano ko siya ma-repair para ma-share ko din, no? And then, yung sinasabi ko na factory setting, ito yan guys. Ayan. Kunyari, nandun tayo sa... Wait. Siguro kahit saan naman na, pwede. Para pakita ko lang, doon tayo sa walang ilaw. Dito. Okay. Pag dinouble click mo siya, sabay yung dalawa, yung menu tsaka yung enter, yan ang lalabas. Yan ang factory settings niya. Okay? Ayan. Ito yung red niya, naka 60 lang ba? Tingnan natin sa kabila. So para hindi nyo na maranasan yung naranasan ko, na nasira ko yung unit. So beware na lang kung ano tong factory setting na to. So naka 55 lang siya. Ayan. So gayahin na lang natin. 55 din. And then red. Ay, ang green niya is 180. Tingnan natin dito sa isa. Ayan, 170 nga lang. Ayan. And then yung blue,
110. So, tama. And then yung white, 195. Tama. SE, hindi ko alam kung ano yung SE na yan. So, hindi na natin iibahin yan. Ayan. Ayan. So, yun ang kanya. Tapos, pindutin niya ulit para bumalik siya sa dati. Ayan. So, ang nangyari kasi, parang na-over, ko siya, na nai-adjust ko siya sa yung RGBW, nai-adjust ko siya sa 255 lahat, sa factory settings. Kaya siguro parang may nasunog dyan na pyesa, kaya ganun yung nangyari sa kanya. So, balik ko na rin lang to. Right. At the end, meron siyang save pag pinindot mo yung enter. Okay. So, ito yung bagong bili. Ayan. Meron nga pala to kahit hindi naka-DMX control, meron na siyang meron na siyang sound activated na ito yata yun. Ayan. Sumasabay na siya sa sound. Ayan. Yung SU16, SU01. Ayan, isang kulay lang. Ito green lang. Blue. And white. Ayan. Yan yung 5. Yan, iba-ibang color. So, meron na siyang built-in na sound activated na parang effects niya. Ayan. Meron na din siyang strobe. Asan ba yung strobe? Blue, white. Yan yung strobe niya. Yung FH. Ayan. So, nandun din lang naman sa manual. Ito yung parang rainbow effect. Ayan. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Please consider to subscribe and then, yun. Paalam pansamantala and see you in my next video. Salamat.